Katangian kailangan sa negosyo. Gusto mo bang malaman ang katangian na kailangan mo sa negosyo? Dahil hanggang sa ngayon, ang sipag-sipag mo naman at ikaw na halos ang gumagawa ng lahat ng trabaho dyan sa iyong negosyo, pero hindi pa rin umangat ang business mo. Kung gusto mong malaman ang mga katangian na iyong kakailanganin, halika, samahan mo ako. Ako si Billy Sioson, dating OFW, at ngayon ay isa ng entrepreneur dito sa Pilipinas. Bago tayo magpatuloy, may kwento muli ako sa inyo. June 30, 2018, nung una kaming magbukas ng bake shop namin dito sa Valenzuela City. At dahil wala nga po akong karanasan dito sa bakery, so inasa ko muna lahat ang trabaho dun sa baker ko. Pero nung lumipas po ang ilang araw, doon ko na po nakita na hindi siya ganun ka-desidido na ibigay ang 100% ng kanyang pagtatrabaho dahil nung ilang araw po na lumipas, hindi na po siya gumigising ng maaga. Dahil nga po sa gusto kong ituloy yung business, ako na po nagsakripisyo. Gumigising po ako ng maaga, ako na ang nagluluto ng pandesal. Kahit po pagtitinda, pagtitimpla ng kape sa mga customer, ako na po lahat ang gumagawa para po maituloy ko lang yung negosyo. Dahil nga po napagdesisyonan ko na pag inumpisahan ko yung negosyo, tatapusin ko po kahit anong mangyari. So lumipas nga po yung isang linggo, isang buwan, ganun na po yung naging naging habit niya. Minsan nga po alas 10 na ng umaga gigising. So gagawa pa ng tinapay, magpapaalsa pa. So lumalabas po yung tinapay sa hapon, alas 4 na. Ang ginawa ko na lang po para magtuloy-tuloy, kahit na halos wala pang kinikita, kumuha pa ako ng isang helper para po makatulong dahil hindi ko nga po kayang mag-isa at nag-a-adjust pa po kaming mag-asawa dahil yung asawa ko po ay may asthma, so hindi ko po mabigla yung pag-utos sa kanya. So lumipas pa po yung ilang buwan, dumating din po yung nagkaroon din po kami ng helper. Pero hindi pa rin po pwedeng iwanan dahil marami pong problema. Kung pababayaan nyo lang po silang gumawa, ma-overproduction po at masasayang lang. Hindi pa naman po ganong karamihan ng customer namin noon. So talaga pong kinontrol ko yung paggawa at nagsakripisyo na po ako na gumising pa rin ng madaling araw at halos kulang na po sa tulog dahil gabi na po kami natatapos. Hanggang sa natutunan ko po yung mga ibang gawain doon, inabot din po ng taon at pati po pagpipigura ng tinapay, pagmamasa sa roller, akin na pong inaral para lang po talaga matuloy yung negosyo para hindi po siya mahinto. Dumating din nga po yung time na halos nag-aaway na kami mag-asawa kasi nahihirapan na po kami pareho, pero dahil nga po desidido akong tapusin kung ano yung nasimulan, pinagtiisan na po namin kung ano yung mahihirap na nagagawa namin noon doon sa bakery. So lumipas nga po, nasanay na kami sa trabaho hanggang sa parang dumali na lang po siya sa amin dahil marunong na po kami, marunong na kami magpiguro mag-asawa. Minsan nga po dumarating yung time na umaalis yung baker biglaan, so kaming dalawang gumagawa. So hanggang sa ngayon po, 6 na taon na po kami noong June 30 at sa awa naman po ng Diyos, tuloy-tuloy pa rin at ngayon po mas malawak na po yung vision namin sa pagbe-bakery. So ano ba yung mga katangian na kailangan mo kung ikaw ay magninegosyo? Unang-una, syempre kailangan mo talaga ng sipag. Yan po yung unang-unang requirements pag ikaw ay magninegosyo dahil kung iaasa mo po kagad sa mga kasamahan mo, wala pong mangyayari. Nandyan lang po sila para gumawa, sumweldo, pero yung sipag na inaasahan mo or motivation na inaasahan mo, hindi po nila maibibigay or maidi-deliver sa inyo. Sumunod na katangian na kailangan mo ay kailangan matyaga ka. So yan po yung talagang naranasan ko. Actually hindi lang po sa pagninegosyo, pati po nung nag-abroad ako, kailangan niyo po talaga magtyaga. So lalong-lalo na po, pag kayo ay nagsisimula, kailangan niyo po talagang magtiyaga dahil hindi po magkakaroon ng katuparan ang pangarap ninyo na umasenso yung negosyo ninyo pag hindi niyo tinaga. So kung plano niyo na magnegosyo, sipag, tiyaga, kailangan po yan. Pero marami pa po kayo kailangan. Sumunod, disiplina sa sarili. Yung disiplina po sa sarili, marami pong factor yan. Unang-una po na disiplina yung kailangan sa paggastos ng pera. Kalimitan po kasi nang nakikita ko sa mga negosyante dito sa Pilipinas,
pag kumita, gastos. Alam naman po natin na pag kayo'y nagnegosyo rito, lalong-lalo na yung mga sari-sari store, hindi naman po kalakihan yung margin na pinapatong natin dyan. So, ang kailangan po, yung pagka may kinita kayo, tingnan nyo po kung magkano yung sobra. Kasi kailangan nyo pong paikutin yung puhunan ninyo para lumaki po yan. Ang tawag po namin doon ay reinvesting. Kagaya po namin, nagsimula po kami sa maliit na oven dahil nga po hindi naman kami palagastos at sanay naman po kami na nagtatabi. Ngayon po, medyo marami na po tayong equipment ngayon. 2 oven na po, may roller, may mixer, may ibang gamit. So, yun po yung nagagawa na pag may disiplina kayo sa sarili, lalo-lalo na sa paggastos ng pera. Pero marami pa pong disiplina ang kailangan natin. Hindi lang po sa pera, kundi pati sa pagising sa umaga at pagpapahinga, pag-alis-alis, yung pamamasyal, kailangan din po ng disiplina dyan. So maraming factor po yung disiplina. Sumunod po, dapat marunong kang magbigay at marunong ka rin tumanggap. Ito pong pagbigay ay nabasa ko po sa libro ni Robert Kiyosaki na yung mayayaman po o yung mga bilyonaryo ay nagbibigay ng 10% ng kinikita nila. So nung nagsimula po kami mag-bakery, sinabihan ko po kagad ang asawa ko na magtabi ng 10% sa kita at yun po yung itutulong namin sa nangangailangan. At dahil nasasaad din naman po sa Bible na hindi naman po sa panahon natin ngayon ay hindi naman po kailangan na 10%, kaya lang yun lang po yung ginawa naming benchmark para hindi naman po kabigatan kung sosobra o hindi. Basta inilalaan po namin yung 10% para makatulong dun sa mga nangangailangan. Pero hindi naman po lahat tinutulungan namin, pinipili rin po namin kasi minsan yung iba nanghihingi na lang eh. So pagka naman po lahat yan tinulungan nyo, mauubos din po kayo. So sa amin po pinipili po namin, yun talagang dapat tulungan. Yung pagtanggap po. Yung pagtanggap po, lately ko lang po siya na-realize na blessing din po pala ang pagtanggap. Dahil kasi mayroon pong pagkakataon na may nagbibigay sa amin at dahil po sa hiya tinatanggihan namin. Pero mayroon pong nagsabi sa akin na blessings din daw po ang pagtanggap dahil yung taong nagbibigay sa iyo kailangan din bumalik sa kanya ng blessings. So yung pagbigay at pagtanggap parehas pong blessings yun. Sumunod, dapat sanay ka rin mangopya. Itong pangongopya pong sinasabi ko ay huwag niyo pong gagawin sa eskwelahan kasi po papagalitan kayo ng teacher nyo. Ang ibig ko po sabihin sa pangongopya ay halimbawa po may marketing strategy na patok ngayon sa mga tao, pwede niyo pong gayahin yun. Kasi kung mag-i-stay kayo dun sa lumang strategy na ginagawa nyo, mapag-iiwanan po kayo. Kagaya ng mga nangyayari ngayon, sobrang bilis. Dati po, marketing na ginagawa namin nung ako'y nasa trabaho pa, mga POP lang, PO. So ngayon po hindi na ganun. Dumating na po yung Facebook ads at ngayon po ang nauuso na yung content creation. Napakabilis po ng mga changes sa market ngayon kaya dapat matuto ka rin kumopya kasi baka papag-iwanan ka. Sumunod, ito po yung halos kaparehas po ng nabanggit ko kanina sa disiplina. Kailangan mo magtabi ng pera para i-reinvest dyan sa negosyo mo. Napaka-importante po nito. Nung una kasi po, sanay po ako magtabi ng pera pero yung reinvest po hindi ko po alam. Kahit nga po nung ako yung nasa abroad pa or nung ako yung bata pa, pag nakakapagtabi po ako ng pera at alam ko sa sarili ko na malaki na siya, ginagastos ko rin po. Kaya parang nababaliwala. So dito po sa pagninegosyo, kailangan po ng magtabi kayo ng pera. Unang-una para po sa emergency fund. Meron po talagang pagkakataon na magkakaroon or haharap kayo sa malaking problema at kung wala po kayong emergency fund, napakahirap po mag-survive. Ang gagawin nyo po dyan ay mangutang. Pero kung meron kang natatabi, at least hindi mo kailangan mangutang. At sa reinvesting po, isa pang benepisyo nito ay kung kailangan nyo mag-upgrade ng mga gamit or mga makinarya, madali nyo na po magagawa. Kasi po may naitatabi kayo para sa mga upgrades na kakailanganin ninyo. Sumunod, ito po lagi kong nababanggit yung mentor. Lagi ko pong nababanggit yung mentor kasi napakalaking tulong po talaga nito sa buhay pagnenegosyo.
Kung hindi po kayo hahanap ng mentor para po kayong namamana sa dilim, subok lang kayo na subok. Pero kung may mentor po kayo, mapapaiksi ang panahon ninyo para sumubok. Kasi napagdaanan na po ng mga kukuhanin nating mentor yung mga problema sa pagninegosyo. Kaya maiga-guide po niya tayo kung ano ang mga dapat nating gawin at mapapadali po ang ating pag-unlad pagka tama po ang mentor na nakuha ninyo. Sumunod, kailangan niyo pong lakihan ang pangarap ninyo. Kagaya po namin, ang pangarap po namin noon ay makapagsimula lang po ng negosyo at bakery nga po yung nasimulan namin. So ngayon po, 6 na taon na po kami, lumawak na po yung kagustuhan namin na mapaunlad o mapalaki itong business namin. Hindi pa naman po kami nakakatawid sa ikalawang level ng pagnenegosyo, pero doon na po kami nakapokus ngayon at sana po madali lang po naming maabot o maisakatuparan ang pagtawid namin sa susunod na level ng pagnenegosyo. Naniniwala ako na pag meron kang katangian na kagaya ng aking mga nabanggit, ay nasa tamang landas ka ng pagnenegosyo. Bakit ko ba ito ginagawa? Ginagawa ko ito para makatulong sa mga nagnanais na magsimula ng kanilang negosyo para malaman nila na hindi sapat ang sipag lang dahil marami pang katangian na kakailanganin para maitaguyod ang kanilang mga negosyo. Ang kalaban natin dito ay yung kawalan ng kaalaman sa pagnenegosyo dahil tayong mga Pilipino ay hindi sanay sa mga malakihang negosyo. At ang lagi ko lang naririnig nung ako'y bata pa ay mag-aral kang mabuti para pagka ikaw ay nakatapos, magkaroon ka ng magandang trabaho. Kaya naman hinihikayat ko kayo na pasukin ang mundo ng pagnenegosyo para dumami tayong mga tunay na negosyante at mabago natin ang bansang Pilipinas. Siya nga po pala, may 1K followers na po ako at gusto ko po kayong pasalamatan sa suporta na ibinibigay niyo po sa akin. Kahit na baguhang content creator pa lang po ako, ay nakikita ko naman po na gumaganda ang pagsuporta ninyo sa akin. Kaya naman po kung meron pa kayong gustong malaman o gustong i-topic sa mga susunod nating video, paki-comment po at paki-like and share na rin po ang video ito. At huwag niyo pong kalilimutan na sa Colossus 3:23 ay sinasabing kung kayo'y magtatrabaho, isipin ninyong naglilingkod kayo sa Diyos at hindi sa tao. At lagi niyo rin pong tatandaan na kasama ninyo ako sa pagbabago ng mundo. Maraming salamat po.